pagratsyada niya sa daan, siya ay kinakaaliwan talaga. Kasi agaw pansin naman talaga ang aming rider na nakilala. Dahil siya'y naka-superhero costume. At tulad ng kanyang superhero costume, bayani din siya sa totoong buhay. Alamin at kilalanin ang mga hugot at tunay na kwento sa likod ng makulay na costume ni Pinoy Iron Man. Makulay, magarbo, at magara ang tipikal na kasuotan ng rider na kung tawagin ay si Mario de Jose, o mas kilala sa kalye bilang Iron Man 23. And presenting Iron Man 23. Bakit 23? Di ba Iron Man ano pa lang? Iron Man 3 pa lang? Hindi, 23 po ako kasi birthday ko po yung 23. Birthday mo yung 23. 23 ng ano? July po. July. Okay. Sa araw-araw na lumilibot siya sa kalye ng Maynila, ay pinaninindigan niya ang pagiging superhero niya. Namimigay siya ng simpleng mga ayuda sa mga bata at matatanda sa kalye. Pero paano nga ba nagsisimula ang tipikal na araw ng isang superhero na si Mario? Paggising niya sa umaga matapos maghilamos at magwalis ng bahay na pinapahiram lang sa kanya ng kanyang amo. Kahit na simple lang ang pamumuhay niya at kahit sariling refrigerator nga ay wala siya, hindi pa rin siya makatiis tuwing makakakita siya ng taong naghihirap. Iron Man 23, gagawa talaga ng paraan para makatulong sa mga kapuspalad. Pero sa likod ng makulay niyang costume, may sariling laban din pala sa buhay si Iron Man 23. Nananariwa pa rin sa kanyang alaala ang kanyang nakaraan. Bakit ka namimigay ng ayuda sa mga tao sa kalye? Bakit? Ano ang pinanggalingan mong kwento? Galing po ako sa 4.5-year-old po ako. Namatay na po yung nanay ko po eh. Oo. Bakit ka naiiyak pagka binabalikan mo yun? Gumising ka dyan na! Masakit po. Natutulog lang po ako kasi sa... Yan. Sa lapag? Sa kalye? Opo. Sa kalye ka lang natutulog? Opo. Tapos, nag-asawa ka agad ng tatay ko kaya binabayaan na po kami. Ang maliit na kariton na ito ang simbolo ng pasakit at bigat na ilang taong dinala ni Mario. 5 taon pa lang kasi siya nang nagpalaboy-laboy na siya at natutong buhayin ang kanyang sarili. May dumaan na bus. Tapos sumakay po ako. Tapos nahuli po ako ng inspektor. Pinababa niya ako. Hindi pa ako nakarating ng Bacolod po. Naging parking boy siya. Tumulong maging tindero sa mga tindahan ng mga taong nagmalasakit sa kanya. Naging construction worker siya at sinubok ring maging isang cook. Magpahangga ngayon kapag nakakakita siya ng kariton, hila-hila pa rin niya ang mga alaala ng kanyang kahapon na pilit bumabalik sa kanya. Sa maliit na espasyong ito sa murang edad, naranasan niyang matulog. Natutulog din siya sa labas ng mga mall. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Ito ang mga pira-pirasong imahe na
nananatili sa kanyang isipan. Ang kanyang hinanakit na tila puso rin ni Iron Man, ginamit niya para makatulong sa iba. Kung kaya't kahit na mismong siya ay hirap sa buhay, ang sweldo na iipon niya mula sa pagiging caretaker niya sa bahay ng kanyang amo, ang kanyang ginagamit para makatulong sa iba. Pangarap niya noon na maging isang superhero. Naging tunay na superhero na siya sa mga nangangailangang mga bata o kaya nga mga nakakariton. Nagmula ang pamamahagi niya sa kanyang hugot sa buhay para matulungan at mabigyan ng munting biyaya ang kanyang mga kapwa kahit na siya mismo ay hirap sa buhay. So bakit ang pinipili mo ay yung mga nagkakariton para tulungan? Kasi po, mahirap po sila. Sa araw-araw po, kung ano lang makita nila po na mabinta nila po, yun lang nabibili nila ng pagkain po. Kaya ako po, kahit na mahirap din namin kami parehas dahil diyan ako nanggaling, naranasan ko rin dati po na tubig lang po iniinom ko. Kaya naalala ko sila pag nakita ko sila na nakaupo sa gilid, tapos pag nabigyan po sila ng maliit na bagay, grabe na yung ngiti nila, tuwang-tuwa na po sila. Natuwa din po ako kasi na ibig sabihin na kahit papano nakakatulong po ako sa kanila na sa maliit lang na bagay po. Sinong mag-aakala na paglabas niya sa kanyang munting tahanan? Sa pagratsyada niya sa kalsada ay tinitingala at iniidolo siya ng mga bata maski ng mga matatanda. Namimigay siya ng mga t-shirt, stickers at kung minsan pati pagkain sa mga nangangailangan. Kahit na pandesal lang ang almusal niya mismo sa umaga, hindi niya inda ang kalam ng sariling sikmura basta't makatulong siya sa kanyang kapwa. At ang naging susi para maging kasing tatag ni Iron Man ang pagkatao ni Mario, kapatawaran. Pinili niyang idaan sa magarbo, makulay at malikhain niyang superhero costume ang lahat ng pait na kanyang pinagdaanan. Pinatatag siya ng panahon at pinagtibay ng kanyang idolong si Iron Man. Kumpleto costume siya mula sa helmet hanggang motor detalyado. At dahil dito'y instant sikat siya sa kanyang Iron Man-inspired costume. Pero ang tanong, sa likod ng kanyang maskara, ano pa nga ba ang itinatago ni Mang Mario? Makulay ang suot mo, marami ka napapasayang tao, pero meron pa rin bang nananatiling pait sa iyong puso dahil sa iyong dinanas? Noon po, sinubukan ko po na ayaw tanggalin sa sarili ko. Hirap din po ako sa buhay. Nung pinatawad ko na po lahat, naging maganda yung buhay ko po. Dahil hindi na po, wala na akong, kumbaga, nasabi ko na lang sa sarili ko na good vibes na lang po. Kahit yung may nakagawa ng sala sa akin, hindi ko na inisip. Yung iniisip ko yung ngayon na po, hindi ko na inisip yung nakaraan ko po. Kasi pag binabalikan ko po, hindi ko pinakaya. At katulad ng kwento ng isang superhero, dumaan muna sa butas ng karayom si Mang Mario bago matalo ang hamon ng kalaban. Pero tulad ng isang superhero, dahil busilak ang kanyang puso at piniling magpatawad, malayo sa pagiging dating marupok niya at mahina niya noon, walang sawa siyang lumalaban, tumatayo at nakikipagsapalaran tulad ng tibay at tatag ng kanyang costume. Sa bawat takbo niya, hindi lang sa kalsada, kung hindi pati na rin sa kanyang tunay na buhay. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan.
Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.